Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. The boat is sinking game with a twist, nagpasakit ng ulo ng mga netizen. Surprise wedding proposal sa train station sa Maynila, nagpakilig online. Tarpaulin ng bar passer inspired sa isang comedy drama film, kinaaliwan ng netizens. Bride na nagsilbing host sa kanyang sariling kasal, trending online. Upside down Christmas tree ni Kim Chu, nagpa-wow online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, the boat is sinking. Paniguradong marami sa atin ang pamilyar sa larong ito dahil nakaka-enjoy nga naman itong gawin kasama ang ating mga kaibigan o kapamilya. Pero paano kung bago ka pa makahanap ng iyong mga kagrupo, katakot-takot na math problem pa ang kailangan mong isolve? Will you let the boat sink? Ang nakaka-stress sa brain cells na parlor game na yan, silipin sa trending report ni Pamela Adriano. The boat is sinking. Group yourselves into... Aba teka, kailangan munang isolve ang math problems na ito para malaman kung ilan ang bubuo sa inyong grupo. Paano na lang kung hindi ito masolve ng mga kalahok sa laro? Will they just let the boat sink? Mabuti na lamang dahil ang mga kasali sa larong ito ay mga estudyante mula Quezon City Science High School dahil siguradong mamaniin lang nila ang mga math problem na ito. Ang uploader ng mga litratong ito ay ang senior high school teacher na si Norman Tabios. Pagbabahagi ng guro, hindi raw siya math or science teacher, kaya ilan sa mga estudyante niya raw ang naghanda ng mga tanong. Parte raw ito ng kanilang palaro para sa year-end party. Nang sabihan niya raw ang kanyang mga estudyante na mag-isip ng maaaring parlor game, ito raw ang kanilang sinuggest, the boat is sinking game with a twist. Ayon sa kanya, pre-calculus problems daw ang mga ito. Dagdag pa ni Teacher Norman, nasagot ng kanyang mga estudyante ang tanong at nag-enjoy naman daw ang mga ito dahil challenging daw ang palaro. Pero ang mga netizen mukhang na-stress. Komento ng isa, kung siya raw ay kasali sa laro, hahayaan niya na lang mag-sink ang boat. At komento pa ng isang netizen, hindi na lang daw siya makikigrupo. Pabiro niya pang sabi, magkanya-kanya na lang daw. Paramihan ang nag-share sa post na ito dahil ang ilang estudyante nakakuha ng ideya at ang iba naman nakarelate sa hirap ng math problems. Sa ating next viral story, Made in Bambang. Sa araw-araw na tindi ng siksikan at balyahan tuwing rush hour, wala na yatang ibang bagay na sosorpresa sa atin pagdating sa public transportation sa bansa. Kaya naman walang kamalay-malay ang commuter na si Wenzel na sa pagbaba niya ng tren, isang life-changing decision pala ang naghihintay sa kanya. Ang kanya kasing marinong nobyo nag-propose sa loob ng LRT1 Bambang Station. Ang naging sagot ni Wenzel sa mahalagang tanong ng kanyang partner, alamin sa trending balita ni Arnold Herrera. To live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before,
but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can make sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Babalik kung saan tayo nagsimula. Kinakiligan sa social media ang surprise wedding proposal ng seaman na si Mark sa kanyang partner na si Wenzel na walang kamalay-malay na nagko-commute. Laking gulat niya nang sa pagbaba niya ng tren ay biglang sumulpot sa likod niya ang kanyang nobyo na susunduin pa lang niya dapat sa airport. Maliban sa dala nitong bouquet of sunflowers, ang lalong ikinagulat niya, lumuhod ito at naglabas ng singsing habang suot-suot ang t-shirt na may nakasulat na "Will you marry me?" Sa puntong yon, naghalo na ang gulat, kaba at kilig pero syempre agad namang umuo si Wenzel. Eksenang nasaksihan din ng iba pang pasahero sa LRT1 Bambang Station. Pag-amin ni Wenzel, bagamat noong 2021 sila unang nagkausap sa Bambang Station, taong 2007 pa lang daw ay pinagtagpo na sila ng tadhana sa Cavite kung saan siya tumira at nag-aral. Samantala, samot-saring nakaka-good vibes na punchlines naman ang inilapag ng netizens sa comment section. Nagbiro pang isang commenter na dahil daw natap na ni Wenzel ang kanyang beep card bago ang proposal, baka hindi niya siya makalabas ng train station. Congratulations sa ating soon-to-be wed couple! Sa ating next trending story, Bar Boys inspired. Yan ang sorpresang tarpaulin na natanggap ng isang bar passer mula sa kanyang ama. Gaya kasi ng comedy drama film na Bar Boys, ready ang tarp na ito, pumasa o bumagsak man ang kanyang anak. Paano ba naman kasi? Mayroong nakahandang congratulations, attorney, at congratulations for doing your best. Ang nakatutuwa at touching na trending story tutukan sa report ni Mili Borja. Para sa mga bar exam taker, mahalaga ang suporta na nagbumula sa kani-kanilang pamilya at pagdating ng tagumpay kung saan nakapasa na ito, kanya-kanyang pakulo ang mga kaanak upang i-congratulate ang bar passers. At sa ibinahaging larawan ng bar passer na si Attorney Alex, on the next level ang pakulo ng kanyang ama sa isinabit na tarpaulin sa kanilang bahay. Inspired kasi ito sa comedy drama film na Bar Boys. Sumikat ang palabas dahil sa isa sa mga iconic scene nito kung saan may dalawang tarpaulin na nakahanda sakali mang hindi makapasa ang bida. At ganitong-ganito nga ang ginawa ng ama ni Attorney Alex dahil nakaredy ang congratulations attorney na tarpaulin at ang congratulations for doing your best in case na hindi makapasa si Alex. Kwento nito, pinanood niya sa kanyang mga magulang ang movie upang maintindihan at malaman nila ang hirap nito sa law school. At hindi naman inaasahang naging paborito pa nila ang pelikula. Nang makita raw ito ay agad siyang natawa, ngunit kalaunay naloha rin nang muling maalalang nakapasa siya. Ang post ni Attorney Alex sa X, umabot na ng 1.1 million views, 2.6 thousand reposts at 26,000 likes. Para sa ating next viral story, bride na, host pa. Sa ating mga nagdaang istorya, mayroon na tayong natunghayan na singing at dancing bride kung saan si future Mrs. na mismo ang kumanta ng wedding song ng kanilang kasal. O kaya naman ay nagpamalas ng dance performance na hinangaan din ng netizens online. Pero sa istorya natin ngayon, isa ring talented bride ang bida. Pero sa pagkakataong ito, hindi naman nagpamalas ng husay sa pagtatanghal. Sa halip, ipinakilala nito ang sarili at ang kanyang asawa sa harap ng mga bisita sa kanilang wedding reception nang magsilbi itong host sa sarili niyang kasal. Halina't silipin ang hosting skills ng bride na ito sa trending report ni Liway Abbas.
sa dami na nating nasaksihang talented brides, parang nakakaramdam na yata ng pressure ang bawat ikakasal dahil to the highest level naman kasi ang iba rito. May singing bride na nagpakilig sa netizens at mayroon ding dancing bride na nag-iwan ng wow factor online na tila ba hindi naman alam ng soon-to-be wives na requirement pala ito. At ito na nga, may dumagdag na sa listahan dahil ang video ng bride na ito viral sa social media dahil siya lang naman ang nagsilbing host ng kanyang kasal. Tama ho kayo ng dinig, ang bride na si Shane ipinamalas ang kanyang nakakamanghang hosting skills sa kanilang wedding reception with high level of energy pa nang ipakilala sila ng kanyang mister. My happiness day to have this kind of introduction. Are you ready? Come on, I can hear you. Are you ready? Let's go. Please help me welcome Shane. Stick kidding. Si Shane ay isang event host na talagang kaluwat ka na ng hosting gig dahil na rin sa kanyang husay sa larangang ito. Ang netizens, napabilid na lang sa kanya at nasabi ring malaking tipid ito dahil hindi na kinakailangan pang mag-hire ng host dahil siya na rin mismo ang makakagawa nito sa sariling kasal. Para sa ating trending showbiz news, kakaibang Christmas tree ni Kimi. Tuwing holiday season, di papahuli ang mga iniidolo nating artista pagdating sa pabonggahan ng disenyo at pailaw sa kani-kanilang mga tahanan. Gaya na lamang ng paandar ng aktres na si Kim Chiu para sa taong ito. Ang kanila kasing Christmas tree nakabaliktad. Correct, isang upside down o inverted Christmas tree ang bida ngayon sa kanilang bahay. Halina't silipin yan sa report ng ating Showbiz Angel. Nakakita ka na ba ng isang nakabaliktad na Christmas tree? Yan kasi ang bida sa tahanan ng actress TV host na si Kim Chiu. Para sa taong ito, kulay baby pink and light blue decorations ang pumuno sa puting inverted Christmas tree ni Kimi. Mayroon ding lollipops, candy canes, donuts, and cupcakes na nagsilbing ornaments, habang may dolls and nutcracker statues ding nakapalibot dito. Sa isang vlog nga, ipinakita ng aktres ang naging proseso sa pagtayo ng kanyang first ever upside-down Christmas tree na siya mismo ang nag-decorate. Kwento ni Kim, nahirapan siya noong una dahil nanibago sa konsepto ng nakabaliktad na Christmas tree. Kaya naman very happy daw ito nang matapos at nagandahan sila sa final look. Agad namang pinusuan ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa showbiz, kaya hindi ng mga netizen ang kakaibang Christmas tree ng aktres. Hanga ang mga ito sa creativity ni Kimi. At taon-taon daw ay kaabang-abang talaga ang Christmas tree ng aktres. Sa huli ayon kay Kim, very happy ito at looking forward sa darating na Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga parlor games. O diba dahil kami rin dito sa DZRH TV at Manila Broadcasting Company, katatapos lamang pong mag-Christmas party at syempre may mga kasunod pa dyan per department, nakaka-pressure po na mag-isip ng masaya at kakaiba at kailangan kasing unique na parlor games. Hindi na po kasi uubra yung mga nagawa na noong last Christmas, o diba? Kailangan bago na at napakaraming mga resources pag tayo po mag-research online, lalo na po sa mga social media platforms. Sa talaga namang nakaka-stress din itong game na ito na pinakita namin sa inyo sa isang trending na video. Pero nakakatuwa pa rin. Ang essence naman po kasi ng mga parlor games ay katuwaan nga po, o diba? Para mag-enjoy po ang lahat. At kahit papano po ay maramdaman po natin ang tinatawag na camaraderie at pagsasama-sama natin. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin dyan na talagang buong taon naman po ay busy sa pagtatrabaho at napakaseryoso sa pagtatrabaho at sa mga deadlines. Eto nga, maganda na parang magbalik po tayo sa pagkabata sa mga Christmas games at mga parlor games po natin sa mga Christmas parties. At syempre, mas masaya po dyan, lalo na kung may papremyo. Pero sa atin po lahat dyan, ang essence naman po ng pagsiselebrate ng Pasko ay syempre ang togetherness, ang harmony,
ceremony ang unity po. Hindi lamang po syempre sa opisina kundi sa mga pagkakaibigan at sa buong pamilya. Kaya naman itong Christmas season, o di ba, hindi lang puro halakhak at puro katuwaan, pero syempre ramdam din po natin ang pasasalamat na malapit na naman pong matapos ang isang taon at magkakasama pa rin po tayo. At sana sa susunod na Christmas ay tayo pa rin po at may madadagdagan pa po na mga bagong kakilala, katrabaho at syempre mga bago pong mga tao na papasok po sa ating buhay. So sa ating pong lahat dyan, enjoy nyo na lamang po mga Christmas parties ninyo. At syempre kailangan maging good sport din po kayo para masaya. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.